Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa desisyon mo? Hindi lang naman para sa sarili kong desisyon kong to eh. Para din to sa Panginoon. Alam mo namang matagal ko nang gustong sumali sa ganitong gawain eh. Gusto kong magpalaganap ng salita ng Diyos. Dahil yun ang paraan ng pagtulong ko sa kapwa. Ang makilala nila ang Diyos sa buhay nila. Paano kami ng anak mo? Baka nakakalimutan mo. Buntis pa ako ngayon sa bunso natin. Kaya nga pinatawag ko si ate. Para may makasama ka rito sa bahay. Para kapag nanganak ka, may makakatulong ka rito. Mahal, hindi ko maaaring talikuran ng tungkuling binigay sa akin. Hindi yun ikalulugod ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Kapag nandun na ako, lagi akong tatawag sa'yo. Mukhang wala na talaga akong magagawa para pigilan ka. Lalong hindi ko pwedeng hadlangan ang gusto ng Panginoon para sa'yo. Basta kapag umalis na ako, huwag ka masyadong magpapagod ha. Si ate nang bala sa mga gawaing bahay. Kinuusap ko na rin naman siya tungkol sa magiging papel niya sa bahay na to habang wala ako. Alagaan mo lang ang sarili mo para maging malusog ang anak natin sa sinapupunan mo. Oo, aalagaan ko ang sarili ko at baby natin. Ikaw rin, huwag mong pababayaan ang sarili mo doon ha. Huwag kang magpapalipas sa oras ng pagkain. Kilala pa naman kita kapag nakatutok ka sa isang bagay. Nakakalimutan mo nang kumain. Oo, tatanda ko ang lahat ng mga bilin mo sa akin. Para kapag bumalik ako dito, hindi naman ako mangayayat ng husto. Tsaka tingin ko magiging maayos naman ang unang pagsali ko sa misyon. Puro kasi lingkod ng simbahan ng mga kasali. Alam ko rin gagabayan kami ng Panginoon. Saan man kami magpunta. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, maya-maya susunduin ka na ni Pastor Edwin. Wala ka na ba nakalimutan na dadalhin? Wala na, mahal ko. Naimpake ko na lahat. Tingin ko naman wala na akong nakalimutan pa. Bakit ka umiiyak? Para saan yan? Wala to. Wag mo na lang akong pansinin. Normal lang to dahil mamimiss kita. Naiisip ko rin ng mga susunod na araw na wala ka sa piling ko. Parang hindi ko kaya eh. Ikaw talaga. Magkakalayo lang tayo. Pero hindi naman ako tuluyang mawawala eh. Hayaan mo, pagbalik ko, babawi ako sa inyo ng mga bata. Huwag mo na lang akong pansinin. Ganito lang ang mga buntis. Masyadong emotional. Niyakap na lamang ni Jasper ang asawa. Ramdam din niya ang pangungulila sa asawa at sa magiging anak nila. Pero buo na ang desisyon niya na tanggapin ang misyon na yon. Masakit man sa kanya ang malayo ng matagal sa pamilya. Alang-alang sa kanyang tungkulin, handa siyang magsakripisyo para sa kalulugod ng Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Si Jasper ay isang misyonaryo sa isang simbahan. Isa siya sa mga ngaral na ipapadala sa isang liblib at malayong lugar. Kasama niya roon ang mga pastor at iba pang mga misyonaryo. Matagal ang biyahe papunta sa lugar na yon at mahirap ding puntahan dahil napakalayo. Mananatili sina Jasper doon sa loob ng 1 taon at balak din nilang magtayo doon ng simbahan. Nang kumalas ang asawa, pinahid niya ang mga luha sa pisngi nito. Malungkot namang ngumiti sa kanya ang asawa. Mabuti pa, puntahan mo na sa kwarto ang anak mo. Siguradong mamimiss ka nun ng sobra. Magpaalam ka na sa kanya bago pa dumating si Pastor Edwin. O sige, pupuntahan ko lang siya. Agad namang pinuntahan ni Jasper ang 3 taong gulang na anak at naabutan niya itong naglalaro sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahan niya itong kinarga sa pinupog ng halik sa mukha na ikinahagik-gik nito. Anak, aalis na si Papa ha. Magpapakabait ka kay Mama at saka kumain ka ng gulay ha. Pagbalik ko, mamamasyal tayo at ibibili kita ng maraming laruan. Gusto mo ba yon? Nakangiting tumango ang paslit. Maluha-luha namang niyakap ni Jasper ang anak. Karga pa rin niya ang anak nang lumabas ng kwarto. Ilang saglit pa ay may kumakatok na. Ang kapatid ni Jasper ang nagbukas ng pinto. Ang nasa labas ay may katabaang lalaki na nakangiti sa kanilang lahat.
Siya si Pastor Edwin. Mataas ang katungkulan nito sa kanilang simbahan. Magandang tanghali sa inyo. Handa ka na ba, Jasper? Oho, kanina pa po ako nakahanda. Nagpapaalam na lang po ako sa mag-ina ko. Mabuti naman kung ganon. Nasaan yung mga gamit mo? Tutulungan na kita. Teka lang ho, kukunin ko lang po yung iba. Konti lang naman po yung dadaling ko para hindi masyadong mahirap bitbitin. Ganun nga din ako Konti lang ang dinala kong gamit. Lisa, buntis ka pala. Wala kasi nababanggit si Jasper na buntis ka pala. Opo. 6 na buwan na po. Kaya nga po medyo mahirap sa amin ang pag-alis ni Jasper. Okay lang ba sa'yo na matagal na mawawala ang asawa mo? Baka kasi hindi ka niya mapuntahan kapag manganganak ka na. Opo, okay lang naman po. Napag-usapan na rin naman po namin yun ni Jasper. Handa na po akong magsakripisyo, alang-alang sa tungkulin niya. Mabuti naman at napag-usapan nyo na. Medyo may kalayuan nga yung lugar na pupuntahan namin at mahirap magpabalik-balik. Siya nga pala, may makakasama ka ba rito sa bahay habang wala yung asawa mo? Opo, dito po muna titira ang kapatid ni Jasper. Mabuti naman kung ganon. Kailangan mo talaga ng kasama dahil buntis ka. Ilang buwan na lang manganganak ka na. Basta dapat lagi kang manalangin at magbasa ng Biblia. Makakabuti yan sa pagbubuntis mo. Huwag mo masyadong alalahanin si Jasper at sigurado kung magiging maayos ang kalagayan niya ron. Hindi namin siya pababayaan. Opo, alam ko naman po yun, na kapag kayo ang kasama ng asawa ko, palagi siyang nasa mabuting kalagayan. Buti naman kung ganon. Mukha namang maayos na ang lahat. Makakalis na ba tayo, Jasper? Opo, Pastor. Pwede na po tayong umalis. Kung ganon ay tayo na at hinihintay na tayo ng mga kasama natin. Bago bitbitin ang mga gamit, ay hinalikan muna ni Jasper sa noo ang kanyang asawa. Yumakap din siya sa kanyang anak at kapatid na nalulungkot din sa kanyang pag-alis. Pagkatapos ng pagpapaalam, mabilis niya nang binitbit ang ilang gamit at saka walang lingon-lingon na lumakad palabas. Habang kinakarga ang mga gamit sa likod ng sasakyan, nilapitan siya ng mga kabataan na naturuan niya dati. Isa-isang nagpaalam ang mga ito sa kanya. Sa daling oras din na kinausap niya ang mga ito, pinilinan na huwag kakalimutan ang kanyang mga turo. Ilang saglit pa, lula na siya sa sasakyang kasama ang iba pa. Habang daan, hindi maiwasan ni Jasper na masdan sa labas ng bintana ang lugar na yon. Matatagalan din kasi bago siya muling makabalik sa lugar na yon at muling makita ang mga taga roon na naging malapit na rin sa kanya. Ilang taon ka pa rin sa paglilingkod, pero ang dami mo nang natulungan na magbalik loob sa Diyos. Kitang-kita sa mga kabataang yon kung gaano sila kalapit sa iyo. Nararamdaman ko po kasi na ang paglilingkod sa Panginoon ang pangunahin ko pong misyon sa mundo. Ang pangangaral po sa mga kabataan, isa po sa paraan ko ng pagtulong. Yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Tingnan mo, nung wala ka pa sa simbahan at nagpapakaabala sa mga makamundong gawain, magulo ang buhay mo. Hindi ka gaya ngayon. Namumuhay ka ng payapa sa piling ng mabait mong asawa at mabubuting tao sa paligid mo. Yan ang bunga ng paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ko nga po akalain na makakabangon pa ako. Tuluyan ako nawala ng pag-asa noon. Sandaling bumalik sa alaala ni Jasper ang mga pangyayari ng nakaraan niya bago siya naging misyonaryo. Sa hirap na dinanas niya noon, nagkaroon pa siya ng matinding depresyon dahil sa masamang karanasan. Si Pastor Edwin ang kaisa-isang tao na tumulong sa kanya ng mga panahong yon. Para muling makabagon, tinuro nito ang tamang landas na tatahakin niya. Malaki ang pasasalamat niya rito dahil ito ang nagbigay daan sa kanya para mas lalo niyang makilala ang Panginoon sa buhay niya. Biglang lumingon sa kanya ang may edad ng pastor. Tila nabasa nito ang nasa isipan niya. Ilang taon na lang ako sa paglilingkod. Ikaw ang napipisod kong pumalit sa akin. Gusto mo bang maging pastor? Po? Alam ko po na wala nang ibang pastor na makakatapat sa inyo. Pero kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, hindi ko po tatanggihan ang alok nyo. Alam mo, kapag pastor ka na,
Alam kong mas marami ka pang matutulungan. Malay mo, ito palang nais sa'yo ng Diyos. Sa bagay nga po, hindi po ako pwedeng tumanggi kapag ang Panginoon ang naglagay sa akin sa ganyang tungkulin. Nakakataba sa puso ni Jasper ang mga tinurang yun ng pastor. Hindi kasi niya akalain na napakalaki ng tiwala sa kanya ng hinahangaan niyang pastor. Sobrang nagagalak ang puso niya ng mga sandaling yun. Samantala, gabi na nang makarating sila sa barko na sasakyan nila, papunta sa kanilang destinasyon. Sa barko ay makakasama pa nila ang iba pang pastor at mga ngaral na nagmula pa sa iba't ibang lugar. Nang makasakay na roon, ay naghiwalay muna sila ni Pastor Edwin dahil kakausapin pa nito ang iba pang tao roon. Napagdesisyonan ni Jasper na magpahangin muna sa labas ng barko. Habang nakatambay roon, ay nahuli niya ang isang mga ngaral na patagong naninigarilyo. Oh, kapatid, ano yung ginagawa mo? Alam mong masama yan sa kalusugan at hindi rin magandang tingnan sa isang katulad mong may katungkulan. Pasensya na kapatid, ang hirap kasing pigilan at para akong hindi makahinga. Simula kasi nang isama ako sa pangangaral ng aming pastor, hindi na ako makapanigarilyo. Huwag kang mag-alala, huling piraso na ito, hindi na ako maninigarilyo pa. Matagal ka na bang naninigarilyo? 18 anyos pa lang ako nung sumubok ako sa ganito. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Lalo na kapag may problema. Naiintindihan ko. Mahirap nga naalisin ang isang bagay na nakasanayan na. Ikaw kapatid, nagkaroon ka rin ba ng bisyo bago ka naging isang mangangaral? Wala akong naging bisyo noon. Bilang kaisa-isang anak na lalaki sa aming pamilya, nagkaroon ako ng matinding disiplina sa sarili. Dahil ako lang ang inaasahan ng mga magulang ko Tanging ako lang kasi ang katuwang nila sa gastusin sa bahay noon. Kumusta pala ang pamilya mo? Ang mga magulang mo? Buti okay lang sa kanila ang misyon mo. Dahil sa tanong na yon ni Marlon, ay bigla niyang naalala ang trahedya na nangyari sa kanyang mga magulang. Yun ang hindi niya makakalimutang pangyayari na hanggang ngayon ay ayaw pa rin niyang pag-usapan. Napansin naman ni Marlon ang bigla niyang pananahimik, kaya binago na lamang nito ang paksa nila. Gano'n ka na pala katagal sa paglilingkod, kapatid? May 10 taon na rin. Matagal na rin pala, no? Nauna ka pa sa akin. Hindi ko na nga namalayan na gano'n na pala katagal. Kung hindi dahil kay Pastor Edwin, wala ako ngayon sa kinalalagyan ko. Lahat ng to, utang ko sa kanya. Pareho pala tayo. Si Pastor Edwin din ang tumulong sa akin para makapagbagong buhay. Sa totoo lang, siya ang iniidolo kong pastor dahil napakabuti niyang tao. Lahat ng katangian na dapat meron ng isang mabuting lingkod ng Diyos, nasa kanya na. Ganyan din ang tingin ko sa kanya Napakabuti niyang pastor. Uy, munti ko na makalimutan. Kanina pa tayo nag-uusap Hindi ko man lang nababanggit ang pangalan ko. Ako nga pala si Marlon. Pamilyar ang pangalan mo. Baka nagkasama na rin tayo noon. Sa tuwing magkakaroon ng pagtitipon ng mga mangangaral sa iba't ibang distrito. Hindi lang tayo nagkakausap. Ako nga pala si Jasper. Inabot naman ni Jasper ang nakalahad na kamay ng lalaki. May ilang oras din sila nagkwentuhan bago nakaramdam ng antok si Marlon. Inaantok na ako. Magpapahinga na muna ako sa loob. Ikaw ba? Oo. Magpapahinga na rin ako. Sabay na tayo. Sige kapatid. Maraming salamat sa oras Nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. Siya nga pala. Paalala lang to Sana mangangaral tayo. Dapat tayo magsilbing magandang ehemplo sa ibang tao. Isa pa, masama sa kalusugan ng paninigarilyo. Oo naman. Pangako, huling sigarilyo ko na yon. Siya nga pala, ramdam ko kanina habang nag-uusap tayo na may dinaramdam ka pa dyan sa dibdib mo na hindi mo mapakawalan. Ang may papayo ko sa'yo, kung ano man yun, pakawalan mo na yan at ipaubayan mo na lang sa Diyos ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Oo, tama ka. Naghihintay lang ako ng tamang panahon kung kailan ibibigay ng Panginoon ang kapayapaan na hinihingi ko. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, ay pumasok na sila sa loob. Ang barkong sinasakyan nila ay mayroong kwarto at lahat sila ay mayroong sariling higaan dito. Bagamat hindi pa inaantok,
ay humiga na rin si Jasper at ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Marlon. Napakawalan niya na ang sakit na nararamdaman. Para sa kanya kasi, ay hindi yun ganong kadali. Dahil hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya kilala ang taong pumatay sa kanyang mga magulang. Maya-maya ay nakaramdam siya ng uhaw, kung kaya't bumangon siya at uminom ng tubig. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga yabag. Binuksan niya ang pinto dahil nagbabaka sakali siya na si Pastor Edwin ang palakad-lakad. Pastor? Pastor, magpahinga na po kayo. Malalim na ang gabi. Ha? Bakit walang sumasagot? Di yata si Pastor yun. Baka ibang tao. Madilim ang hallway, kaya naman nakaramdam ng kaba si Jasper. Wala rin siyang naaaninag na tao. Pinakinggan niyang mabuti ang mga yabag. May kakaiba sa yabag na kanyang naririnig. Para bang nagmumula yon sa isang malaking tao. Mabigat kasi ang bawat bagsak ng mga paa nito. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ang mga yabag na naririnig. Nagulat pa siya nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Pagharap niya sa pinanggagalingan, nakatayo sa di kalayuan si Pastor Edwin. Nawala na rin ang mga yabag na naririnig niya kanina. Bakit hindi ka pa natutulog? Aba, ikaw na lang yatang nasa labas ng ganitong oras Ay, hindi po kasi ako makatulog eh. May narinig po kasi akong malakas na yabag kanina. Wala po ba kayong narinig? Wala naman. Nasa labas ako at nagpapahangin. Saan po kaya galing yung yabag na nadinig ko? Parang galing sa malaking tao eh. Kung ganon, di sana narinig ko. Baka pagod lang yan, iho. Kaya kung ano na lang nadidinig mo. Kung mabuti pa, bumalik ka na lang sa silid nyo. Kailangan mag-ipon ka ng lakas para bukas. Baka nga po pagod lang ako. Pasensya na po at naabala ko pa kayo. Sige po, babalik na po ako sa kwarto ko. Matulog ka na at kailangan mo ng iba yung lakas para sa mga susunod na araw. Opo, matutulog na po ako. Kayo po, magpahinga na rin po kayo. Oo, babalik na rin ako sa kwarto. Jasper, huwag ka na mag-iisip ng kung ano-ano. Ipanatag mo ang kalooban mo. Tumanguna lamang siya sa mga tinura ng pastor sa kanya. Nang makabalik na sa kwartong inuuko pa, nahiga na rin siya at pinilit na makatulog. Inalis na rin niya sa isip ang narinig na yabag. Dahil pagod din naman sa biyahe nila kanina, agad na rin naman siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagkita silang muli ni Marlon at napagdesisyonan nila na sabay na silang kumain ng almusal. Habang kumakain ay naisipan niyang itanong kay Marlon ang tungkol sa yabag na narinig niya kagabi. Marlon, pagkatapos ba natin mag-usap kagabi, nakatulog ka na? Sa totoo lang, hindi pa. Nawala ang antok ko kaya nagbasa lang muna ako ng Biblia. Bakit mo inaitanong? Wala ka bang narinig na malakas na yabag kagabi? Wala naman. Nalaman mo kung kanino yung mga yabag na yon? Kasi kagabi, bumangon muna ako para uminom ng tubig. Tapos pagbangon ko, nakarinig ako ng mga yabag. Hindi to pangkaraniwang yabag eh. Hindi to pangkaraniwang yabag ng isang taong naglalakad. Malakas yun. At tila ba yabag ng isang malaking tao? Oo, masyado kasi akong focus kagabi sa pagbabasa. Kaya wala akong narinig. Baka hampas lang ng mga alon ang narinig mo kagabi. Baka nga. Kapag may napapansin kang kakaiba at hindi ka mapakali dahil sa bagay na yun, manalangin ka na lang at tumawag ka sa pangalan niya. Maya-maya, papansin mo na lang na nagiging kalmado na ang isip mo. Oo, tama ka. Ganun nga dapat. Nawala na yan sa isip ko dahil napangunahan na ako ng nervyos eh. Sa sobrang takot ko nga, naisip ko na baka may kakaibang nilalang dito sa loob ng barko. Normal lang yan. Pero dapat mong sanayin ang sarili mo na huwag mag-isip ng mga ganyang bagay. Alam mo ba dun sa lugar na pupuntahan natin? Naku, masyadong liblib yun. At maraming sabi-sabi ang ibang tao na meron daw mga nakatira doon ng mga kakaibang nilalang. Sigurado ko pagdating pa lang natin doon, ay nako, kung ano nang babalang sasabihin sa atin ng mga tao. Lalo na yung mga matatanda.
Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maniniwala ah. Alam mo naman ang turo sa simbahan natin. Hindi totoo ang mga aswang at engkanto. Gawa-gawa lang yun ni Satanas para takutin ang mga tao at iligaw sila ng landas. Ang punto ko rito, maaaring kapanipaniwala para sa atin ang mga sasabihin ng mga tao sa lugar na yun. Kaya dapat, huwag tayo magpapa-apekto. Dahil kapag nagpa-apekto tayo, para na rin tayong naniwala sa dyablo. Dalawang bagay lang ang ibig sabihin pag naniniwala ka sa mga ganun. Mahina ang pananampalataya mo o di kaya naman ay nasisira ka na ng ulo. Tama ka. Baka nga guni-guni ko lang yun. Tinanong ko nga si Pastor Edwin kagabi. Pero sabi niya, wala rin daw siyang narinig. Baka nga guni-guni mo lang yun kapatid. Huwag mo na masyadong isipin. Ginagabay naman tayo ng Panginoon eh. Hindi niya tayo pababayaan. Napanatag naman ang isip at kalooban ni Jasper sa mga sinabi sa kanya ni Marlon. Nagkibit balikan na lamang siya at itinuloy na pagkain. Iniba na rin nila ang kanilang pinag-uusapan. Makalipas ang 15 oras na biyahe sa barko, ay nakarating na rin sila sa kanilang patutunguhan. Gaya ng sinabi ni Marlon, masyadong liblib ang lugar na ito. At kailangan pa nilang umakyat sa mataas sa talampas upang makarating sa lugar. 5 pastor at 10 mga ngaral ang magkakasama para sa gawain. Nang sumapit ang tanghali, ay napagdesisyonan nilang magpahinga muna sa ilalim ng isang malaking puno dahil medyo malayo pa ang kanilang lalakarin. Tama ka kapatid. Sobrang liblib ng lugar na ito. Wala ka halos makikita mga kabahayan. At saka puro siit at dawag ang madadaanan. Sabi ko naman sa iyo eh, saka itong mga ganitong lugar, yung madalas na sinasabi ng mga tao na tinitirhan ng mga kakaibang nilalang. Kapag ako nakarinig ng ganyan, tatawanan ko lang. Dahil imbento lang naman yan ng mga tao eh. Alam mo ba kung anong meron dito kapag gabi? Maingay na tulog ng mga kuliglig. Iba talaga kapag napakalakas ng pananampalataya no? Hindi napapaniwala sa mga kababalaghan na sinasabi ng mga tao. Saludo ko sa iyo kapatid. Dahil talagang matibay ang paniniwala mo sa Diyos. Oo naman. Wala akong ibang paniniwalaan kundi ang Diyos. Dahil siya lang ang nagligtas sa akin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang lumapit sa kanila si Pastor Edwin at inabutan sila ng kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging. Kumain muna tayo bago tayo magpatuloy sa paglalakad. Malayo-layo pa ang ating lalakarin bago tayo makarating sa lugar na tutuluyan natin. Panigurado, gutom na gutom tayo bago tayo makarating doon. Opo, Pastor. Maraming salamat po. Siya nga pala, mabuti nagkakilala na kayo ni Marlon. Kayo ang isa sa pinaka-aktibong kabataan noon na natulungan ko magbagong buhay dahil sa salita ng Diyos. Opo, Pastor. Kagabi nga lang po kami nagkakilala habang nagpapahangin kami sa labas ng barko. Nagkakasama na rin po kami noon sa mga pagtitipon pero hindi po namin siguro napapansin ang isa't isa. Sa totoo lang kayo ang isa sa pinakamatandang misyonaryo dito. Halos lahat ay baguhan pa lang at bata pa. Inaasahan ko na isa kayo sa gagabay at magtuturo ng tama sa kanila. O sige, kumain muna kayo at mamimigay pa ako ng pagkain sa iba niyong kasamahan. Sige po, Pastor. Salamat po ulit. Nang tumalikod si Pastor Edwin, nanalangin muna ang dalawa bago hinarap ang pagkain. Habang kumakain, nasundan pa nila ng tingin ng pastor nila na namimigay ng pagkain sa iba nilang kasamahan. Si Pastor Edwin talaga yung leader na masasabi kong sobrang mapagkumbaba. May iba kasing leader na gusto nila sila yung laging pinagsisilbihan. Dahil lang sa pinuno sila at mas mataas. Tama ka. Saka sa ilang taon na nakasama ko si Pastor, ayaw niya na tinuturing siya na parang santo. Mas gusto niya kasi na siya nagsisilbi kaysa siyang pinagsisilbihan. Totoo yan. Ipinapakita kasi sa atin ni Pastor kung anong klaseng leader ang dapat nating pamarisan. Sa tuwing nakikita ni Jasper ang pastor sa ganoong ginagawa, ay lalo siyang nagkakaroon ng inspirasyon na tumulong pa sa ibang nangangailangan. Lalo na sa mga nalilihis ng pananampalataya. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang sila sandali at saka itinuloy ang paglalakad. Habang nasa daan, nakasalubong nila ang isang matandang lalaki na naglalakad. Dala ang mga sinibak na kahoy sa kabila ng kainitan ng araw sa katanghaliang tapat. Nakaagaw yun ang kanilang atensyon
dahil wala ba lang itong dalang pandong o anumang saklob sa ulo. Tumigil sila sa tapat ito upang batiin ito. Kapansin-pansin din na may katanda na ito, pero malakas pa rin ang katawan para sa ganong gawain. Si Pastor Edwin ang unang bumati sa matanda. Ang init ng pagsisibak natin ng kahoy, Taya. Wala ba kayo dyan kahit anong pandong? Baka ma-heat stroke po kayo. Nakakapasok ang init ng araw ngayon. Ay sus, ayos lang ako. Sanay naman ako eh. Hindi kasi kami makakapagluto ng tanghalian at hapunan kapag hindi ako nangahoy. Sa umaga naman kasi masyadong maraming ginagawa sa taniman. Kaya sa tanghali lang talaga may pagkakataon kami kumuha ng maraming kahoy. Ganun po ba? Napakasibag niyo naman po. Huwag niyo pong kalimutan na magbaon ng tubig dahil madali tayong mauhaw kapag ganito kainit. Oo naman, may baon ako rito isang boteng tubig. Kapag naman nauubusan ako ng tubig, marami naman akong nadadaan ng bukal. Doon ako kumukuha ng tubig na maiinom. Ganun po ba? Ayos po yan. Siya nga po pala. Kami po ay mga misyonaryo at mananatili kami sa inyong lugar sa loob ng 3 taon. Abay, kayo pala sinasabi ni Kapitan na pupunta sa aming lugar. Kung gano'n saan kayo tutuloy? Doon po kami tutuloy sa dormitorio na malapit sa barangay hall. Nako, medyo malayo pang inyong lalakarin. Nako, mag-iingat kayo. Opo, salamat po sa paalala. Sana sa susunod na araw ay makadalaw po kami sa inyong bahay. Nako, hindi malabo yun. Malapit lang sa dormitoryo ang aming bahay. At tiyak ako na madali nyo yung mapupuntahan. Sige po, Tay. Mauna na po kami. Mag-iingat po kayo. Nauna nang humakbang sina Pastor Edwin at ibang mga kasama niya. Si Jasper naman ay nahuli sa paglalakad. Nagulat pa siya nang tawagin siya na matandang lalaki. Iho, mag-iingat ka. May kakaiba akong nararamdaman. Po? Saan po? Hindi ko muna sasabihin. Bibigyan kita ng pagkakataon para ikaw makatuklas. Pagkatapos sambitin ng mga katagang iyon, naglakad na palayo ang matandang lalaki. Nakaramdam naman ng kaba si Jasper ng mga oras na iyon. Hindi niya alam, nakatingin pala si Marlon nang kausapin siya sandali ng matandang lalaki. Anong sabi ng matanda? Wala. Sinabi lang niya na mag-iingat tayo sa ating paglalakad. Bakit parang namumutla ka? Dahil siguro sa sobrang pagod. Kanina pa kasi tayo naglalakad eh. Uminom ka kaya muna ng tubig. Sige. Nakakapanibago rin kasi ang init dito. Inilihim na lang muna ni Jasper ang tungkol sa sinabi ng matandang lalaki. Hindi rin kasi siya nakakasiguro kung dapat ba siyang maniwala sa matandang yon. Matapos ang ilang oras nilang paglalakad, ay narating na rin nila sa wakas ang kanilang destinasyon. Hindi na gaanong liblib sa dormitoryo na kanilang tutuluyan dahil meron na ritong ilang mga kabahayan at katabi rin ito ang barangay hall. Pagkarating nila sa loob ng dormitoryo ay inayos na nila ang kanilang mga gamit. Sa silid na kanilang tutuluyan, 2 tao sa bawat kwarto. Ang magkasama sa kwarto ay sina Marlon at Jasper. Nasa 2 palapag ang kwartong inuukupan nila. Matapos makapag-ayos ng gamit, ay nagpahinga na si Marlon sa kanyang higaan. Habang si Jasper naman ay panayang hanap ng signal sa kanyang cellphone. Hanggang sa naisipan na nga nitong umakyat sa bintana dahil doon lamang siya nakasagap ng signal. Jasper! Anong ginagawa mo dyan? Baka mahulog ka. May kataasan pa naman yan. Naghahanap kasi ako ng signal eh. Napakahirap pala magkaroon ng signal sa lugar na ito dahil masyadong malayo sa kabayanan. Sino ba yung tinatawagan mo? Yung asawa at anak ko. Magpapahinga na muna ako. Mamaya na ako tatawag sa amin. Nang makahanap ng signal, agad na kinontak ni Jasper ang asawa. Agad namang may sumagot sa kabilang linya. Hello, mahal? Pasensya na at ngayon lang ako nakatawag. Wala kasing signal sa barko eh. Kadarating lang namin dito sa dormitoryo na tinutuluyan namin. Mabuti lang may signal dito. Mabuti naman maayos kayong nakarating dyan. Kumusta naman dyan? Ayos lang, mahal. Medyo nakakapagod lang ang paglalakbay namin. Ilang oras na yun nilakad namin eh. Nakakakain ka ba ng tama dyan? Oo naman, mahal. Huwag ka mag-alala.
Kapag si Pastor Edwin ang kasama namin, hindi niya kami hayaang magutom. Kayo ba? Kumusta kayo dyan, mahal? Ayos naman, mahal. Yung anak mo, katutulog lang. Napagod sa paglalaro. Dinala kasi ni ate yung mga anak niya rito sa bahay para may kalaro siya. Nalungkot kasi nung umalis ka at lagi kang hinahanap. Mabuti naman may nakakalaro ng anak natin. Basta kapag namimiss niya ako, sabihin mo na lang na ibibili ko siya ng paborito niyang laruan. At pagbalik ko, marami akong pasalubong para sa kanya. Oo, sasabihin ko yan. Sa ngayon siguro, medyo naninibago pa siya. Dahil kakalis mo lang, alam mo naman na makaamay itong anak mo. Kaya nga eh. Ikaw na lang bahala kapag hinahanap niya ako. Ikaw pala, kamusta ang pakiramdam mo? Madalas ka pa rin bang makaramdam ng pananakit ng tiyan? Hindi na masyado. Kasi lagi akong pinaglalaga ni ate ng halamang gamot. Sa tingin ko, mabisa yun. Kaya hindi na sumasakit ang tiyan ko. Ikaw ba? Kumusta naman ang mga kasama mo dyan? Maayos naman sila. Lahat sila mababait. Pero meron akong nakilala na sobra kong nakasundo. At magkasama kami sa iisang kwarto. Marlon ang pangalan niya. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba dyan sa lugar na tinutuluyan nyo? Hindi ba nabanggit mo nung nakaraan na masyadong liblib ang lugar na pupuntahan nyo? Wala naman akong nararamdamang kakaiba rito, mahal. Sabi nga nung kasama ko eh, huwag ko raw pagtutunan ng pansin yung mga ganong bagay. Manalangin daw ako at magbasa ng Biblia. Tama yan, mahal. Ganyan lang talaga ang dapat mong gawin. Saka palagi mo akong tatawagan, ha? Oo naman, mahal. Palagi kitang tatawagan kapag may pagkakataon. Siya nga pala, ibababa ko ng tawag ko ha. Magpapahinga na muna ako. Dahil sobra kami napagod sa biyahe at sa mahabang paglalakad. O sige, mahal. Alam kong kailangan mo nang magpahinga. Ingat ka palagi, ha? O sige, tatawag na lang ulit ako mamaya pagising ko. I love you, mahal. I love you too, mahal. Pinatay na rin ni Jasper ang cellphone pagkatapos ng pag-uusap nilang mag-asawa. Bumaba na rin siya sa may bintana at bumalik sa higaan niya. Maya-maya lang, katulad na rin siya ni Marlon na naghihilik na. Bandang 11:00 na ng gabi nang magising si Jasper mula sa isang mahimbing na tulog. Nakaramdam siya ng uhaw at gutom kung kaya't tumungo siya sa kusina ng dormitoryo. Siya lamang ang gising ng mga oras na yon. Tanging ang nag-iisang ilaw na may malamlam na liwanag lamang ang tumatanglaw sa kanya. Dahan-dahan din ang kanyang mga kilos dahil baka makaistorbo siya sa mga kasama. Wala yatang nagluto ng pagkain. Mukhang lahat pagod ah. Tinapay na nga lang ang kakainin ko. Pagkatapos kumain ng isang pirasong tinapay at uminom ng tubig, naglakad nang pabalik si Jasper sa kwarto nila. Habang naglalakad nga, naulinigan na naman niya ang mga yabag na narinig niya noon sa barko. Sa pagkakataong yun, mas malinaw sa kanya yon. Habang tumatagal, palakas yun ng palakas na tila yumayanig sa kinatatayuan niya sa lakas ng bawat bagsak ng paa nito. Sa pagkakataon ding yun, isang iyak na tila kinakatay na kambing ang kanyang naririnig. Doon na siya tuluyang nakaramdam ng pangingilabot. Dama na rin niya ang panginginig ng buong katawan at butil-butil na pawis sa kanyang noo. Nanlalamig din ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang tawagin ang mga kasama, pero tila umurong na ang kanyang dila. Bigla niyang naalala ang bilin ni Marlon. Lumuhod siya at saka taimtim na nagdasal habang nakapikit ang mga mata. Dahil sa marubdob na pagdarasal, hindi na niya namalayan ang paglapit ni Marlon sa kanya. Pagmulat ng mga mata, nasa harapan na niya ang lalaki. Oh, pasensya na kapatid. Nabala ba kita? Ayos lang kapatid. Tapos na rin ako magdasal. Bakit dito ka nagdadasal at hindi sa kwarto? Pumunta kasi ako sa kusina para uminom ng tubig. Tapos naalala ko na oras na nga pala ng aking pagdadasal. Aba, ayos yun ah. Meron kang itinakdang oras kung kailan ka magdadasal? Kahit nasaan ka man? Ganun na nga.
O siya, punta na ako sa CR. Ikaw ba? Pabalik ka na sa kwarto? Sige, matutulog na ulit ako. Mauna na ako sa'yo Naglakad na pabalik sa kwarto si Jasper. Pagkahiga, nagtalokbong na siya ng kumot. Pero tila naging mailap na sa kanya ang antok. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan niya ang nasaksihan kanina. Nagbibigay pa rin kasi yun ng kakaibang kilabot sa kanya. Kinabukasan, paggising nilang lahat, isang residente ang narinig nilang nagrereklamo. Dahil natagpuang wala ng buhay ang alaga nitong kambing, nakiusyoso na rin si Jasper. Doon nga niya nakita ang itsura ng kambing. Dilat ang mga mata ng hayop at wakwak ang tiyan nito. Bigla namang naalala ni Jasper ang narinig kagabi. Lalo tuloy siyang naguluhan. Kaya nung kumakain sila ng almusal, tila siya ay lutang. Napansin naman ni Marlon ang tila pagkatulala niya. Okay ka lang ba? Tulala ka kasi. Parang malalim ang iniisip mo. Ay, oo naman. Parang lang kasing kulang pa ang tulog ko Huwag mo na akong pansinin. Hindi kaya iniisip mo yung natagpo ang patay na alagang kambing ng kapitbahay? Sabi kasi nila, madaling maapektuhan ng mga nakakatromang bagay ang ating isip tuwing umaga. Hindi naman. Baka masamang loob ang gumawa nun. Kahit naman kasi saan naroon sila. Napaisip si Jasper sa sinabing yon ni Marlon. 2 beses na niyang naririnig ang yabag. At nagsimula ito noong nasa barko pa lamang sila. At naulit na naman ito nung nasa dormitoryo na sila. Iniisip niya na posibleng ang gumagawa nito ay isa sa kanila. Tinignan niyang mabuti ang kanyang mga kasama. At kung iisiping mabuti, wala sa itsura ng mga ito ang may madilim na sekreto. Lahat ay maamo ang mukha at punong-puno ng positibong aura. Lalo tuloy siyang naguluhan. Gayunpaman, ay pinilit na lamang niyang huwag magpahalata kay Marlon at sa iba pa nilang kasama. Ayaw niyang maalarma ang sino man sa mga kasama. Alam mo kasi, talamak pa rin ngayon ang mga gumagamit ng droga. Baka yung gumawa nun sa kambing, katatapos lang suminghot ang pinagbabawal ng gamot. Paano kung isa sa atin ang gumawa nun? Natigilan naman si Marlon at napatitig sa kanya. Naging blanco rin ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi naman inaalis si Jasper ang pagkakatitig niya rito. Biro lang. Masyado ka namang seryoso dyan Siyempre walang gagawa nun sa atin. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon Ikaw talaga kapatid. Pinapakaba mo ako. Akala ko seryoso ka Minsan, sumasagi din sa isip niya na baka si Marlon ang nasa likod ang naririnig niyang yabag. Pero iwinaksi rin niya yon sa kanyang isipan. Kasalanan kasi ang magbintang na lang ng basta-basta. Sa isip na lamang humingi ng kapatawaran si Jasper sa maling pag-iisip tungkol sa lalaki. Pagkatapos ng almusal, nagsimula na sila magturo at mangaral sa mga residente roon. Matapos ang pagbabahay-bahay, ay napag-alaman nila na marami ang nakakaranas ng mga iba't ibang klase ng karamdaman. Naisip nila na isang magandang pagkakataon yun para maituro sa kanila ang salita ng Diyos, para magkaroon ng pag-asa ang mga tao rito. Alam din ni Jasper na matutulungan niya ang mga ito dahil kapareho niya ng karanasan ang mga ito. Natapos ang maghapong yun na marami silang naturuan tungkol sa Biblia at bumalik sila sa dormitoryo na pagod na pagod. Magkasabay pang humiga sa higaan ang dalawa. Mahirap pala talaga ang kondisyon ng isang taong mayroong karamdaman sa pag-iisip. Hindi na maalis sa kanilang kalungkutan at meron pang mga tao na nakakakita ng kung ano-anong bagay. Naranasan ko yan noon, kapatid. Alam mo ba kung paano ako gumaling sa karamdaman ko? Paano? Nanalig lang ako sa Diyos. Palagi kong binabasa ang sinasabi sa Filipos, talata 4, versikulo 13 na sinasabi dito, lahat ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na aking tagapagligtas. Tama yan. Siguro yun ang dahilan
kung bakit ka dinala rito upang mangaral, no? Upang matulungan ang mga tao na nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Ganoon na nga siguro. Mahina kasi ang pananampalataya ko noon. Kaya dumanas ako ng ganung bagay. Kumonsulta ka rin ba noon sa mga espesyalista? Kumonsulta naman, pero mas malaking porsyento ang naitulong ng pagbabasa ng Biblia at pagdarasal kung bakit ako gumaling sa aking karamdaman. Natatandaan ko pa nga, araw-araw akong dinadalo ni pastor at kinukumusta kung kaya't mas naging mabilis ang aking paggaling. Dapat maging katulad din tayo ni pastor para matulungan natin ang ating mga kapatid dito. Dahil nakasalamuhan niya ang ilang residente na may sakit sa pag-iisip, naisip ni Jasper na baka humihina na ang kanyang pananampalataya. Baka isa yon sa dahilan kung bakit kung ano-ano na naman ang nakikita at naririnig niya. Naisip din niya, baka bumabalik na ulit ang naging sakit niya noon. Nakaramdam naman siya ng takot. Ayaw na kasi niyang malagay sa ganoong sitwasyon. Buong gabi siyang gising. Itinuon na lamang niya ang buong isip sa pagbabasa ng Biblia. Maya-maya, bumangon siya para magbanyo. Habang nasa loob ng banyo, nakarinig na naman siya ng mga mabibigat na yabag. Sinundan pa yon ng mga tahulan ng mga aso. Ilang sandali pa, napalitan ng ungol ang tahol ng aso. Para ba yung nasasaktan na di niya mawari? Maya-maya, naglaho na rin yun. Kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga yabag. Dahil sa udyok ng kuryosidad, lumabas ng dormitoryo si Jasper. Sumalubong pa sa kanya ang malamig na panggabing hangin. Bahagya pa siyang nangaligkig sa gilaw. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Hanggang makita niya ang isang imahe ng tao na nakatayo sa di kalayuan. Agad niya itong nakilala. Tulala ito habang nakatingin sa asong wala ng buhay. Wak-wak ang tiyan at tila sinaid pa ang dugo ng hayop. Manong, ano pong nangyari dito? Pinatay ng aswang ang aso na ito. Ho? Aswang? Tama po bang narinig ko? May nakita akong isang malaking bulas na aso. Hindi ito pangkaraniwang aso. Dahil para siyang isang halimaw na mayroong mapulang mga mata at itim na kulay. Ha? Manong, hindi po kasi totoong aswang. Baka po meron lang pong mabangis na hayop dito na gumagala tuwing gabi. Hindi ako maaaring magkamali. Dito na ako nanirahan mula pagkabata. Wala ditong naninirahang mabangis na hayop na ganong kalaki. Baboy ramo. Baboy ramong marami rito, iho. At hindi baboy ramong nakita ko. Parang gusto nang maniwala ni Jasper sa matandang lalaki. Hindi lang siya nagpahalata rito. Dahil bilang isang mangangaral, hindi dapat sila magpakita sa ibang tao na naniniwala sila sa ganong bagay. Iniba na lamang niya ang takbo ng usapan. Manong, ano pong ginagawa niyo rito sa labas ng ganitong oras? Galing kasi ako sa bahay ng isang residente rito. May ginamot lang ako. Pauwi na sana ako na masaksihan ko ang nakakakilabot na eksena na yung kanina. Kung ganun po mag-ingat kayo. Delikado po ang ganitong oras. Palasak na rin po kayo sa ganitong lugar ang mga masasamang loob. Dahil baka isa sa mga kasama ninyo ang merong masamang loob. Nung hindi pa kayo dumarating dito, ay wala pa nangyayaring kakaiba. Lalo na ang pagkamatay ng kambing kahapon at aso naman ngayon. Hindi mo pa lubos na kilala ang mga kasama mo. Napatigalgal naman si Jasper sa kanyang kinatatayuan. Habang si Mang Kepweng ay naglakad na palayo. Nang mawala na ang matandang lalaki, nagmamadali naman siyang pumasok na sa loob ng dormitoryo. Hanggang makapasok siya sa kwarto, ay laman ng isip niya ang nangyari. Kinabukasan, maaga muli silang bumangon para simulan ang kanilang pangangaral. Naghiwa-hiwalay sila at bumuo ng grupo na may 3 kasapi. Si Marlon, Jasper at Pastor Edwin ang magkakagrupo. Napagdesisyonan nilang pumunta sa bahay ni Mang Kepweng, gaya ng pangako nila rito noong nakaraang araw na dadalawin nila ito.
Hindi naman makapaniwala si Jasper dahil hindi na komportable ang pakiramdam niya sa matanda dahil sa nangyari noong gabi. Sa bahay ni Mang Kepweng tayo pupunta? Ganun na nga, hindi ba't nangako tayo nung isang araw na dadalawin natin siya? Oo nga pala. Sige na, bilisan na natin nang marami pang bayang mapuntahan natin ngayong araw. Sige po, Pastor. Huminga na lamang ng malalim si Jasper para kahit mapano mabawasan ang nararamdamang tensyon. Ayaw din niya kasing makahalata ang mga kasama, lalo na si Pastor Edwin, na meron siyang itinatago. Pagdating nila sa bahay ni Mang Kepweng, naabutan nila itong nagwawali sa bakuran nito. Nang makita sila, agad itong tumigil at sinalubong sila. Magandang araw ho, Manong. Gaya po ng pangako namin, nandito na po kami. Anong kailangan niyo sa akin? Narito po kami upang magdala ng magandang balita at dalawin kayo gaya ng sinabi namin nung nakaraang araw nang magkasalubong tayo. Nako, pasensya na ho pero wala akong oras dahil marami akong gagawin. Hindi naman po kami magtatagal. Mga kaunting minuto lang po ang hihingi namin sa inyo. Masyado akong abala para maglaan ng ilang minuto sa inyo. Ganun po ba? Kailan po ba kayo hindi abala para madala ulit namin kayo? Bukas po kaya? Walang araw na hindi ako abala dahil marami akong trabahong ginagawa. At saka isa pa, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyong magandang balita. Nagulat si Jasper dahil sa sinabing yun ni Mang Kepweng, kung kaya't naisipan niyang sumabat sa pag-uusap ng dalawa. Pastor, mukhang hindi interesado si Manong sa mga ganitong gawain dahil isa siyang albularyo. Lumipat na lang po tayo sa ibang bahay. Mukhang tama yung sinabi. Sige po, Manong. Pasensya na po sa abala. Mauna na po kami sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Habang palayo silang tatlo, hindi natiis ni Jasper na hindi lingunin ng matandang lalaki. Nakatingin din ito sa kanila. Pinuntahan na lamang nila ang kasunod na bahay ng matandang lalaki. Samantala, nagtataka naman si Marlon sa naging pakikiharap sa kanila ng matandang lalaki. Bakit ganun si Manong sa atin ngayon? Nung nakasalubong natin siya nung nakaraang araw, ang ganda ng trato niya sa atin. Pero ngayon parang ang init ng dugo niya sa atin. Hayaan mo na. Baka mainit lang ang ulo ni Manong ngayong araw. May mga panahon talaga na ganun ang matatanda. Nabanggit mo nga pala na albularyo siya. Paano mo naman nalaman ng bagay na yan? Nakita ko po siya kagabi sa labas. Lumabas ka kagabi? Opo, naisipan kong lumabas para magpahangin lang. Ganun ba? Anong ginagawa ni Manong sa labas? Dumaan lang po. Galing daw po siya sa bahay ng isang residente rito. May ginamot daw po siya. Nabanggit niya po sa akin na albularyo nga po daw siya. Kaya pala. Ngayon malinaw na. Wala na tayong magagawa sa kanya. Hayaan na lang natin siya. Nagkibit balikat na lamang si Pastor Edwin. Pero sa paningin ni Jasper, tila nabalisa ang pastor sa nalaman ito. Naisip na lamang niya na baka nadismaya ito dahil hindi nila maakay si Mang Kepweng. Nagmatapos ang kanilang pagbabahay-bahay ng araw na yon, nagkasundo ang lahat na magpapahinga muna sila ng isang araw. Nagpunta sila sa lawa na malapit sa dormitoryo para mamingwit. Pero ng araw na yon, si Jasper lang ang bukod tanging hindi sumama. Nagkulong na lamang ito sa kwarto at tumawag sa asawa. Mahal, kumusta? Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag kahapon. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam kong marami kang ginagawa. Okay naman kami ng anak natin. Ikaw ba? Kumusta ka na dyan? Baka nagpapakapagod ka dyan, ha? Hindi naman, okay lang ako, mahal. Huwag ka mag-alala. Mahal? Magsabi ka nga ng totoo. May dinaramdam ka ba? Kilala kita. Parang may iba sa'yo eh. Pagod lang siguro ako. Kaya akala mo may kakaiba sa timbre ng boses ko. Sigurado ka ba? Baka may nangyari na dyan, ayaw mo lang sabihin. Sandaling natigilan si Jasper. Parang gusto na niyang magtapat sa asawa. Pero ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya
Gusto lamang niyang mapawi ang kalungkutan at pangungulila na nararamdaman niya rito at sa anak nila. Ano, mahal? May nangyari ba dyan? Magsabi ka lang sa akin. Dahil alam mo naman na palagi ako makikinig sa'yo. Naguguluhan lang kasi ako sa mga nangyayari. Ilang beses na ako nakakarinig ng malalakas na yabag tuwing gabi. Tapos kahapon at nung isang araw, meron natagpo ang patay na hayop na wakwak ang katawan. Ayoko mag-isip sa mga nangyayari pero nakakalito kasi. Iniisip mo bang may kasama kayong gumagawa ng ganong bagay? Parang gano'n na nga. Pero ayokong paniwalaan yun dahil kapatid ko sila sa pananampalataya. At lahat sila anak ng Diyos. Ang tanong kilala mo ba silang lahat? Jasper, hindi lahat ng naniniwala sa Diyos mabuting tao. Tao lang din sila at makasalanan. Tsaka, paano kung ang isa dito sa amin hindi totoong tao? Tinatakot mo naman ako Anong klaseng nilalang kaya? Mahal, hindi pangkaraniwang yabag ang nadidinig ko tuwing gabi. Hindi ito yabag ng isang pangkaraniwang tao. Tuwing araw, lihim ako nagmamasid sa mga kasamahan ko. Baka isa sa kanilang gumagawa ng kababalaghan. Paano mo naman nasisiguro na isa nga sa kanila ang tinutukoy mo? Baka taga-Real lang ang gumagawa nun. Dahil una ko siyang narinig sa barko, nung nasa biyahe pa lang kami. Kaya sila ang pinaghihinadaan ko. Wala ako sa tabi mo. Pero sana maliwanagan ang isip mo. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Magdasal ka lagi na sana bantayan kayo habang nandyan kayo. Ayoko na ulit bumalik ka sa dati. Kaya manalig ka lang sa kanya. Lagi rin kitang ipagdadasal na malampasan mo kung ano man ang nangyayari dyan. Lagi mong tatandaan, lagi lang ako nandito, ha? Maraming salamat, mahal, sa iyong pangunawa. Ikaw lang makakaintindi sa akin. Kung sasabihin ko sa mga kasama ko rito, alam ko hindi nila ako paniniwalaan. Hindi talaga maniniwala sa'yo ang mga kasama mo. Dahil para sa kanila, hindi totoo ang mga ganyang bagay. Dalawang bagay lang ang maaari nilang isipin. Ang una, nasisiraan ka na ng isip. At ang pangalawa, humihina ang pananampalataya mo sa Diyos. Tama ka. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Marlon. Basta palagi mong isipin na hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi para sa'yo. Magkalayo man tayo ngayon, pero isang tawag mo lang, nakaantabay ako. Kasama mo ko sa lahat ng pinagdadaanan mo, mahal. Maraming salamat, mahal. Gumangang pakiramdam ko dahil sa'yo. Walang anuman, mahal. Siya nga pala, wala ka na bang gagawin? Wala na naman, dahil oras ng pahinga na namin ngayon. Pasensya ka na, mahal Kailangan ko lang tapusin ang tawag. Gising na kasi ang anak natin, pakakainin ko muna. Sige, mahal. Ayos lang. I love you. I love you too, mahal. Huwag ka na masyadong mag-alala, ha? Oo, hindi na ako masyado mag-iisip ng kung ano-ano. Gumaan na ang kanyang pakiramdam matapos makausap ang asawa. Humiga na lamang siya sa kama at natulog muna. Noong gabi, napabalikwas ng bangon si Jasper sa malakas na sigaw ni Marlon. Agad niyang nilapitan ang kasama na nasa tapat ng bintana. Ba't ka sumisigaw? Nasusunog ang mga bahay! Ano? Paano? Dumungaw si Jasper sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga bahay sa paligid na nasusunog. Masyadong malayong lugar na to sa kabayanan, kaya hindi mapupuntahan ng mga bumbero. Nasa labas na ang iba nating mga kasamahan, tumutulong sa pagbuhos ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Lumabas na rin tayo, tumulong tayo sa kanila. Tama! Tumulong tayo sa kanila at malapit na rin mahigip ng apoy ang ating dormitoryo. Nagmamadali na lumabas ng kwarto ang dalawa at saka kumuha ng timba sa banyo. Pinuno nila ito ng tubig at pagkatapos ay tumulong sila na maapula ang apoy. Napakalaki na ng apoy, hindi na natin maapula yan. Wala na bang tao sa loob? Naitanong ko na yan sa isa nating kasama. Sabi niya wala na naman daw tao sa loob. Lahat ay nakalabas na. Mabuti naman kung ganon. Hindi man natin naisalba yung mga bahay.
Kahit man lang sana yung mga buhay ng mga residente. Kahit papano'y nakahinga na maluwag si Jasper sa lalaban, patuloy pa rin sila sa pag-aapula ng sunog. Naubos na ang mga tubig sa drama. Problemado na ang lahat kung saan kukuha ng tubig na malapit. Biglang naalala ni Jasper ang bukal. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan niyang ituro yun sa mga kasama. Naabala pa rin sa mga sandaling yun. Dala ang 2 malaking timba ay sumalok na kagad siya ng tubig. Pagtayo niya ay muli na naman niyang narinig ang malakas na yabag na palagi niyang naririnig. Hanggang sa naramdaman niya ang marahas na paghinga ng isang nilalang. Nakaramdam si Jasper ang pangangatog ng tuhod ng mga oras na iyon. Kaya nagmadali na siyang umalis. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo, ay nakita niya sa isang sukalan ang mapulang bolang kristal na tila palapit sa kanya. Agad siyang napakaripas ng takbo kay Marlon. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Si Pastor Edwin, nakita mo ba siya? Hindi, bakit? Nawawala si Pastor. Kanina ko pa siya tinatanong sa mga kasama natin Pero sabi nila, hindi rin daw nila alam kung nasan siya. Bahagya namang natigilan si Jasper. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang masamang kutob niya sa pastor. Pilit niyang iwinawaksi sa isipan na masamang iniisip rito. Samantala, matapos ang ilang oras sa pagtutulungan, naapula rin nila ang sunog. Mag-uumaga na matapos nila ito. At doon lamang dumating si Pastor Edwin. Pastor, saan po kayo galing? Kanina pa po namin kayo hinahanap. Hindi niyo siguro ako nakita. Nasa barangay hall lang ako at kinakausap ang kapitan. Tungkol saan po? Maraming pamilya ang naapekto ng sunog. Nawalan sila ng tirahan, damit, ari-arian. Kung kaya't ibabahagi ko ang malaking porsyento ng ating budget para itulong sa kanila. Magtitira naman tayo ng pera para sa ating mga gastusin at pangangailangan. Pero wala mo nang hihingi ng perang pamasahe sa mga gustong umuwi para dumalo sa pamilya. Kailangan sumapat ang ating pera dahil wala rin katiyakan kung mapapadalan tayo ng pera dahil malayo ito sa kabayanan at magiging mahirap ang transaksyon. Bilang isang lingkod ng Diyos ay kailangan natin magtiis sa mga ganitong sitwasyon. Hindi tayo pwedeng sumuko dahil marami pang mga residente sa lugar na ito ang hindi pa natin naaabot. Malinaw ba sa inyo? Naintindihan po namin, Pastor. Naniniwala po ako na hindi rin po tayo pababayaan ng Diyos. Tama, Jasper. Asa nga pala, magsipagayak na kayo at tutungo tayo sa ating mga kapitbahay na nasunugan upang kumustahin sila at mag-abot na rin ng tulong. Agad na kumilos ang iba nilang mga kasama, maliban kay Jasper na nakamasid kay Pastor Edwin. Napansin kasi niya ang pulang mantsa sa kwelyo nito. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang paghihinala niya na meron itong itinatagong lihim. Samantala, pumunta na sila sa lugar kung saan tumutuloy ang mga kapitbahay nilang nasunugan. Kinumusta nila ang mga ito at binigyan ng tulong pinansyal. Nalaman din nila ang dahilan ng sunog. May isang binata raw na may sakit sa pag-iisip at sinabi raw nito na habang nakadungaw siya sa bintana ay may nakita siyang isang napakalaking bulas ng aso na may nakakakilabot na itsura. Dahil sa sobrang takot ay kumaripas ng takbo ang binata at aksidenteng natabig ang isang gasera at bumagsak yun sa katabing kurtina na siyang lumikha ng apoy. Hindi naman alam ng ibang taong nasa bahay ang nangyayari. Dahil mahimbing na natutulog ang mga ito, ang binata naman na may sakit sa pag-iisip ay nagkulong sa kanyang kwarto. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga tao sa nakita ng binata. Si Jasper lamang ang bukod tanging naniwala dahil tumutugma ito sa natuklasan niya. Pagkatapos nilang magbahay-bahay, nagtungo sina Jasper at Marlon sa may bukal para maligo. Habang nakaupo sila sa isang malaking bato, ay naisipan ni Jasper na magtanong kay Marlon. Marlon,
Hindi ba matagal mo na rin kilala si Pastor Edwin? Sa tingin mo ba, wala siyang itinatago? Ha? Sa tingin ko naman wala. Bakit mo na itanong yan? Kasi di ba, sabi nila, lahat ng tao merong tinatago. Pero sa tingin mo ba, ang isang mabuti at maprinsipyong pastor, magtatago sa atin ng isang sikreto? Kung si Pastor Edwin ang pag-uusapan, mahirapan akong sagutin yan. Alam mo naman na mabuti siyang tao. Nasubukan mo na rin yan sa maraming taon na nakasama mo siya. At isa pa, ikaw na rin naman may sabi, di ba? Na siya ang dahilan kung bakit ka nagbalik loob sa Diyos. Sabagay, tama ka. Hindi rin siguro tama na husgahan kagad ang isang tao nang walang matibay na ebidensya. Oo, tama. Siya nga pala. May nakita akong puno ng mangga ron, oh. Nakikita mo ba? Itinuro ni Marlon ng isang puno ng mangga na di kalayuan sa kanila. Hitik na hitik yun sa bunga. Oo, nakikita ko. Gusto mo bang pumunta ron? Ganun na nga. Sabik na kasi ako sa mangga eh. Talang tagal ko na hindi nakakain yan. Sabi naman ng mga taga rito, pwede tayong kumain ng kahit anong tanim ng prutas dito. Basta wag lang sobra. E di puntahan na natin. Kaagad silang tumungo sa kinaroroonan ng puno ng mangga. Pagdating nila ay nakita nila ang isang patay na baka. Wakwak ang katawan nito at puno ng dugo ang katawan. Lalong tumindi ang paghihinala ni Jasper kay Pastor Edwin dahil nakita niya ito na may dugo sa kwelyo. Matapos nilang maligo sa bukal, ay umuwi siyang magulo ang isip. Natatakot siya sa posibilidad na si Pastor Edwin ay nagiging isang kakaibang nilalang tuwing gabi. At ito rin ang pumapatay sa mga hayop dito. Habang nagpapahinga siya sa kanyang kama, ay biglang tumawag ang kanyang asawa. Nakangiti pa siya nang sinagot ang tawag nito. Pero ang kanyang ate ang nagsalita. At may sinabing isang malagim na balita. Patay na si Lisa, ang kanyang asawa. Nasagasaan ito ng malaking truck habang tumatawid sa kalsada. Ang bata na nasa tiyan nito ay hindi rin nakaligtas. Dahil sa nalaman niyang yun, ay nanlambot si Jasper at halos mawalan ng malay. Kaagad naman niyang binilang ang dala niyang pera. Ngunit hindi yun sasapat na pamasahe paalis sa lugar na yon. Naabutan siya ni Marlon sa ganong akto na nagbibilang ng pera habang umiiyak. Kapatid, dadalaw ko ba sa inyo? Bakit nagbibilang ka ng pera? Ang asawa ko, wala na siya. Kaagad na niyakap ni Marlon ang luhaang si Jasper at tinapik-tapik ang likod nito habang nag-iiyak. Anong plano mo? Sasapat ba ang pera mo? Hindi sapat ang aking pera kaya hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Naku, pasensya ka na kapatid. Wala kasi akong dalang pera nung sumama ako rito. Pero siguro, makakahingi tayo ng tulong kay Pastor. Sana nga. Gusto ko umuwi. Dahil gusto ko makita ang asawa ko. Magsabi ka kaya kay Pastor Edwin. Nakakasiguro ko na tutulungan ka niya. Gaya nga ng payo ni Marlon, ay nagtungo nga siya kay Pastor Edwin upang sabihin ang nangyari sa kanyang asawa. Kung ganun, uuwi ka? Opo, gusto ko pong makita ang asawa ko kahit sa huling sandali niya. Pasensya ka na kung hindi kita matutulungan. Kukulangan tayo ng budget kung babawasan ko ito. Talagang kakaunti lang ang natira sa ating pera dahil ibinigay natin sa mga kapitbahay nating nasunugan. Babayaran ko naman po sa inyo yung pera pagbalik ko. Babalik din po kagad ako kapag nailibing na yung aking asawa. Hindi ko lang po talaga kakayanin kung hindi ko siya makikita. Naiintindihan kita, Jasper. Dahil sobrang sakit ang nangyari sa iyong asawa. Pero patawarin mo ako dahil hindi kita matutulungan. Lahat tayo rito ay nalagay sa alanganin at kailangan natin itong pagtiisan dahil ito ang gawaing binigay sa atin ng Diyos.
naiintindihan din po ng Diyos kung kailangan ko po itong gawin para sa asawa ko. Pastor, sige na po. Tulungan niyo po ako. Gusto pong makita ang asawa ko. Bakas sa mukha ang awang nararamdaman ni Pastor Edwin para sa lalaki. Pero wala rin siyang magagawa sa problema nito. Niyakap na lamang niya ito habang patuloy sa pag-iyak. Sige Jasper, magdasal tayo at susubukan ko rin na gawa ng paraan. Umasa si Jasper na makakagawa ng paraan ng pastor. Pero sa bandang huli, wala rin itong nagawa para sa kanya. Bumalik ang depresyon ni Jasper dahil sa nangyari. Walang ganang kumain at hindi makatulog. Isang gabi ay naisipan ni Marlon na ayain siyang magpahangin sa labas dahil nais nitong paganin ang kanyang kalooban. Kumusta ang pakiramdam mo, kapatid? Simula nang mamatay ang asawa ko, hindi ko na alam kung magiging maayos pa ako. Napakahirap talaga kapag nawala ng mahal sa buhay. Nagdadasal ka pa rin ba at nagbabasa ng Biblia? Ginagawa ko pa rin naman yun. Hindi ko lang talaga maiwasan na malungkot sa tuwing naiisip ko ang aking asawa. Hindi ko rin alam kung bakit parang pinabayaan na siya ng Diyos. Sinabi ko naman sa kanya noon na nabantayan niya palagi ang asawa ko dahil binigyan niya ako ng gawain. Parang hindi niya dininig yung dasal ko. Hindi totoo yan, kapatid. Mahal ka ng Diyos at dumadaan ka lang ngayon sa pagsubok. Tinapik-tapik ni Marlon ang likod ni Jasper upang pakalmahin ito. Napatingin naman si Jasper sa isang sukalan sa harap nila. Ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla dahil may nakita siya roong isang malaking bulas na aso. Makapalang itim na kulay ng balahibo nito. Mapupula ang mga mata at halos kasing taas ng isang malaking puno. Kagyat siyang napapitlag dahil sa nakita. Nagulat naman si Marlon dahil sa ginawa niya. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nakita mo ba yun? May malaking bulas na aso. Itinuro ni Jasper ang sukalan sa harap nila kung saan niya nakita ang nakakatakot na nilalang. Pagtingin doon ni Marlon ay wala na ito doon. Wala naman ah. Wala akong nakita. Baka umalis na. Sigurado ako. May nakita akong isang malaking bulas na aso. Hindi. Isa siyang halimaw. Kapatid, pumasok na tayo sa loob at manalangin tayo. Baka kung ano-ano na pumapasok sa isip mo dahil sa nararamdaman mong lungkot. Hindi naniwala si Marlon sa sinabi ni Jasper, kung kaya't pumasok na lamang sila sa loob. At gaya ng sinabi nito, ay nanalangin silang dalawa. Gayunpaman, alam ni Jasper na hindi isang guni-guni lamang ang kanyang nakita dahil malinaw na malinaw yun sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay narinig ni Jasper na nag-uusap sina Marlon at Pastor Edwin tungkol sa kanya. Tumigil siya sa may pinto upang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ano? Nakakakita siya na kung ano-ano? Ganun nga, Pastor. Kagabi, lumabas kami para mag-usap. Tapos habang nag-uusap kaming dalawa, may nakita raw siyang malaking bulas na aso sa hindi kalayuan. Tinuro pa nga niya sa akin pero wala naman akong nakita. Siguro, sobrang nang nararamdamang lungkot ni Jasper dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya nagkakaroon na siya ng hallucination. Posible rin na humihina ng pananampalataya niya sa Diyos. Kaya siya nagkakaganon. Ano pong dapat natin gawin sa kanya, Pastor? Mamaya pangangaralan natin siya tungkol sa Biblia. Kailangan ding iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nang marinig niya ang sinabi ni Pastor, ay kaagad siyang umalis ng dormitoryo. Hindi niya maintindihan ang sarili niya ng mga oras na yon. Dahil pakiramdam niya ay nawawala na siya ng tiwala kay Pastor Edwin. Naalala niya ang sinabi ni Mang Kepweng sa kanya. Kaya dito niya naisipang pumunta. Naabutan niya ang matanda na nagwawalis.
at nagulat pa ito sa kanyang pagdating. Anong sadya mo? Pwede po bang makiinom? Nauuhaw po kasi ako. Pinapasok siya ng matanda sa loob ng bahay nito at inabutan ng isang basong tubig. Kaagad naman niya yung kinuha at ininom na tila uhaw na uhaw. Hindi ako naniniwalang yan lang ang sadya mo rito. May tatanong lang po ako tungkol sa isang bagay. Tungkol saan naman yon, iho? Hindi po ba, nung isang gabi na may namatay na aso, may nakita rin po kayong isang malaking bulas na aso? Oo. Nakita ko ngayon nung gabing yon. Bakit? Nakita ko rin ho siya kagabi. May alam po ba kayo kung anong klaseng nilalang yun? Hindi po ako naniniwala na isa lang siyang pangkaraniwang aso. Iho, ang nakita natin ay isang aswang. Ito ay mula sa lahi ng mga asbo. Posible po ba na ang aswang na yun magkatawang tao tuwing araw? Oo. Talaga nagkakatuwang tao sila sa araw at nagiging aswang sa gabi. Siguro ay natuklasan mo ng sinabi ko sa'yo. Malakas ang kutob ko na isa sa mga kasama ninyo ang aswang. Nagkaroon ng linaw ang isip ni Jasper dahil sa tinurang yon ni Mang Kepweng. Kinagabihan ay bumalik siya sa dormitoryo dahil sa tingin niya ay kailangan niyang mahuli kung sino sa mga kasama niya ang aswang. Matindi ang kagustuhan niyang makumpirma ito. Si Pastor Edwin ang unang-una niyang pinaghihinalaan. Bandang 12:00 ng gabi, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kwarto ni Pastor Edwin. Narinig niya ang may hilang kaluskos sa loob ng kwarto nito at nanindig ang kanyang balahibo dahil sa maaari niyang matuklasan dito. Nakita niyang nakaawang ang pinto at buong ingat siyang sumilip dito. Tinakpan pa niya ang kanyang bibig upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Nakita niya roon si Pastor Edwin na nakatayo at narinig niya na bigla itong umungol ng malakas. Pagkatapos nito ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa nakita. Unti-unting nagpalit ng anyo si Pastor. Sa kanyang balat ay nagsimulang humaba ang mga balahibo na itim ang kulay. Mula sa paa hanggang sa mukha. Nagsimula ring humaba ang nguso nito at naging pula ang kulay ng mga mata. Maya-maya pa ay nagkaroon ito ng buntot at ang katawan ay nagsimulang mag-iba hanggang sa naging isang malaking itim na aso na mahahaba ang bias at mas malaki kumpara sa isang normal na aso. Nang masaksihan niya yon, ay kaagad siyang kumaripas ng takbo at nakasalubong pa niya si Marlon na napansin ang takot na itsura niya. Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Tatagan mong loob mo. Si Pastor Edwin, naging isang malaking bulas na aso. Siyang aswang! Anong sinasabi mo? Hindi yan totoo, kapatid. Labis lang ang kalungkutan mo dahil sa pagkamatay ng asawa mo. Kaya nakakakita ka ng kung ano-ano. Huwag mo naman sanang pag-isipan na masama si Pastor Edwin. Totoo ang sinabi ko. Maliwala ka naman sa akin. Isang aswang si Pastor. Delikadong buhay natin dito. Kailangan natin makaalis dito. Sa halip na maniwala ito sa kanya, hinila pa siya nito papunta sa kanilang kwarto. Wala siyang ibang nagawa kundi mapasunod na lamang dito. Magdasal ka, kapatid. Mahina na ang pananampalataya mo. Kaya nakakakita ka ng kung ano-ano. Hindi totoo ang mga naiisip mo, okay? Tinapik pa ni Marlon ang balikat ni Jasper bago ito lumabas ng kwarto. Dahil sa sobrang takot, ay humiga na lamang siya sa kanyang kama at nagtalukbong ng kumot. Nagdasal siya gaya ng sinabi sa kanya ni Marlon. Pero alam niya na bukod sa pagdarasal ay kailangan niya rin kumilos. Si Mang Kepweng ang kailangan niya ng mga oras na yun dahil nagbabaka sakali siya na may alam itong pangontra sa aswang. Dahil sa naisip niyang yun, ay lumabas siya ng dormitoryo upang pumunta sa matanda.
Nakita niya sa labas ang malaking bulas na aso na paparating sa kinaroroonan ni Marlon. Dahil sa sobrang takot, ay nagtago muna siya sa isang talahiban at pinanood ang mangyayari. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat dahil biglang sinunggaban ng aswang si Marlon. Nakita niyang binutas ng aswang ang dibdib ng lalaki at saka kinain ang pumipintig-pintig pa nitong puso. Hindi pa ito nakontento. Winakwak ng nilalang na ito ang buong katawan at saka kinuha ang lahat ng laman loob ni Marlon. Para siyang natuklaw ng ahas sa kinatatayuan, lalo na nang mapansin niya na papunta sa kanyang kinaroroonan ng aswang. Halos himatayin si Jasper nang tumambad sa kanyang paningin ang aswang. Labis na nakakakilabot ang itsura nito. Ikaw ang isusunod ko! Pastor Edwin, akit? Bakit mo ginawa yun kay Marlon? Malamang, isa akong aswang at ako rin ang pumatay sa mga magulang mo! Ano? Tinulungan mo ako magbagong buhay? Tapos ikaw pa lang may kagagawa nun sa aking mga magulang? Ngayon, isusunod na kita at ang iba pang mga kasama rito. Kakainin ko kayong lahat! Sa isang mabilis na pagkilos ay sumugod si Pastor Edwin kay Jasper. Ang kanyang mga kuko ay parang talim ng kutsilyo na akmang dudukutin ang dibdib ng lalaki. Habang ang mga mata ay nakatingin na animoy gutom na gutom. Napapikit na lamang si Jasper ng mga sandaling yon. Inihanda na ang sarili para mamatay. Gayunpaman, may isang tagapagligtas ang dumating. Si Mang Kepweng. Hinampas nito ng buntot pagi ang aswang at napatras ito dahil sa lakas ng pagkakahampas. Inulit-ulit pa ni Mang Kepweng ang paghagupit dito hanggang sa ito ay manghina. Ang aswang ay nagngangalit dahil sa sakit pero hindi na nito magawang lumaban. Hindi pa nakontento ang matanda at sinabuyan niya ng bawang ang katawan ng aswang. Kaagad na napahiyaw ito sa sakit at ang katawan ay nagsimulang uminit. Sinubukan itong sumugod kay Mang Kepweng pero maaga pang matanda at kaagad niya itong hinampas sa ulo. Ang aswang ay tuluyan nang nawalan ng lakas at bumagsak sa lupa. Ilang sandali pa, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumalik sa pagiging tao. Pinilit nitong tumakbo palayo. Tinulungan naman ni Mang Kepweng na makatayo si Jasper. Ayos ka lang ba? Opo, marami salamat po, Mang Kepweng. Mabuti na lamang po dumating kayo. Wala yon. Mag-ingat na kayo sa susunod. Hindi lahat ng tao na banal at naniniwala sa Diyos ay mapagkakatiwalaan. Nahulog kayo sa patibong ng inyong pastor. Pero ang totoo niyan, dinala niya kayo rito upang kainin. Handaan mo rin, may mga bagay na komplikado sa mundo. Kahit na may mga bagay na taliwa sa inyong paniniwala, pero kung ang buhay mo ay nakataya, kailangan mong maniwala para makapag-ingat. Para hindi ka mapahamak. Matapos ang lahat ng mga pangyayari, ay umuwi na sila sa kani-kanilang tahanan at dinala na rin nila ang labi ni Marlon sa kanilang bahay. Bago sila umalis ay natuklasan nila na marami pa pala silang pera at iniipit lamang ito ni Pastor Edwin at ginagawang dahilan para hindi sila makauwi. Hindi pala maganda ang intensyon sa kanila ng pastor. Dinala sila nito sa lugar na yon upang palihim na gawing pagkain. Ang lahat ng nangyari ay dahil sa manipulasyon ng aswang na ito. Pagkatapos ng lahat, bumalik pa rin sila sa kani-kanilang buhay at si Pastor Edwin ay hindi na nagpakita kailanman. Si Jasper naman ay nagpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Diyos at isinabuhay niya
ang mga aral na natutunan niya sa kanyang karanasan. Wakas.